Ito pa mga lods, napakaraming babalutin. Yan, balutin ng plastic. Ganito po mga lods, parang battery size siya, yung binabalot sa plastic. Yung iba oversize na. Yung maliliit pa, gaya niyan, hindi pa yan si binabalot. Dami ring nasisira dahil sa init at sa kaulan. Ayan. Ito po yung cacao farm ng aking mama. Ayan po siya. Kailangan lang sa pagpa-farm mga lods sipag at tiyaga. Yan. At saka siyempre kailangan mo rin ng pasensya dahil kagaya niyan, hindi po lahat ng mga binabalot sa plastic ay mag-success. Ang iba dyan, maging pilyo din, lalaglag. Ang iba naman, kinakain din ng mga hayop na kagaya ng daga at saka iba pa. Ganyan po yung buhay ng isang farmer. Ito po yung mga bagong nabalot na mga lods. Yan, mabilis lang po siyang balutin kasi nilagyan na ng guma ito. Ito po yung guma. Yan. Ano na lang siya. Kaya saglit lang. Karami na yung aking mama. Kanon po ay marunong din magbalot. Yan. Dahil ito rin po ako lumaki sa kakao. Yung iba ito matagal na itong nabalot. Medyo matrabaho yung sa kakao pero sure income siya. 150 yung farm gate market niya ngayon dito sa amin. Ayun. Ano lang siya yan. Saglit lang. Yan. Yan tama na siya. May guma na siya nakalagay kaya saglit lang. Yun. Expert yung ating mama dito sa mga ganitong trabaho. Yun. Yung ating nakilang ina. Ayan. Ito yung kanyang pinagkakaabalahan. Kahit busy siya. Siya rin kasi yung president ng senior citizens dito sa aming barangay. Yan po yung aking matikas na ina. Ayan. Ito po palang area na ito mga lods sa kabila na ito. Yung malapit sa aming lumang bahay. Yung video ko kaninang nauna, doon po yun sa kabilang barangay. Mga kakao din po. Ang tanim doon, kakao. Intercrafted kasi itong lupa naman. Kakao, niyog, lansones, at iba pang mga fruit bearing trees. Ito naman ay hindi po nag-i-spray ang aking mama dahil pag nag-i-spray kasi yung mga pollinators, mga natural pollinators, mamamatay po yan sila kaya hindi po siya nag-i-spray. Nahayaan na lang po niya yung iba dyan na mapatay yung iba. Maka 50% ka lang sa sa mag-success. Ayos na po.